forget. Huwag mo na i-forget siya. Let's talk about her. Ay, let's talk about him pala. Him. Mm. Go. Ay, paano? Paano ba kayo nagkakilala? Paano? Umi. Bilisan mo na. B, huwag kang iiyak ka. Online. Online. LDR nga pala, no? Sige. Ano gusto mo? Yeah. Namimiss mo na ba siya? Ha? Namimiss mo na ba siya? Oo, araw-araw. Same tayo. Alam mo yung mga sinasabi ko sa'yo na alam mo, yung mga sinasabi ko sa'yo na ay, di ko na kailangan yung ex-girlfriend ko. Yeah. Sa ano lang, salita lang yun. Pero sa totoo, in my heart, in my center of my heart, sinasabi ng puso ko na mahal ko pa rin siya. Yeah. Alam mo, masakit rin pala, no? Masakit. Ganyan. Masakit rin pala magmahal, no? Oo. Yung alam mo yung matapat siya sa'yo, katotohanan, pero pala at the end, naging kalokohan na lang. Na-realize mo na parang sa una lang yung masarap, pero at the end, wala na. Parang unting-unting nawawala na, unting-unti na nababawasan na yung pagmamahal or yung love nyo, diba? Yeah. Pero what's for you will always be yours. Tama? Oo. Oo. Ano Ewan naman? ko ba? No, mahirap rin pala, no? Mahirap magmahal ng isang tao na greatest love mo, na natatakot ka na mawala. Pero, totoo pala yung mga overthings, totoo pala yung mga what if, no? Oo nga. Dapat talaga like, Mahirap talaga, no? mahirap. Hirap magmahal ulit. Ano, gusto mo ba magmahal? Hindi na. Hindi na. Ako, for me, oo, gusto ko ulit magmahal. Pero kung babalikan ako ng ex-girlfriend ko, pagbibigyan ko pa ng third chance. Pero, uulitin ko, pag fourth chance na, ayoko na. Dahil marupok na ako eh. Hirap Ako naman, Oh. kasi feeling ko if I ever go and start date other people, parang yung mga naranasan ko Oo. with Okay. him, yun lang yung maiisip ko lang din siya. Ay, Pero oo. Yes, for correct. now, hindi muna. Hindi muna. Pero gusto mo ba magmahal ulit? In the future. Hindi, In the ayaw ko future. na din. Ay, ayaw mo na? Habang boy single ka? Ayaw mo maging married woman? Eh kasi yung problem kasi, nag-promise kami sa isa't isa Ay, kami rin. Same Ah. kami. na yung ikakasal. Ganun. Wow. Kami rin. Minsan pa nga nagkukwentuhan kami about sa future eh. Kaya nga, mas ganun lang pala. Oo nga pala, sabihin na lang sorry. Kaya nga, ayoko na. Batiyak ka. Tapos sabihin, sorry kung hindi ko natupad yung mga promise ko, pero lagi mo tatandaan na mahal kita. Kaya ako lang nagawa dahil ako ay nahihirapan na madami na akong problema at ayoko lang madamay ka. Diyos ko po. Anong madami ka? Oo. Marami naman yan. Sabihin sorry I na. think when you di ako naniniwala sa na if you love someone, you let them go. Ay, hindi. Di ako naniniwala doon. Ano, dapat, yes, totoo yun. Explain ko lang sa'yo kung bakit. Pag mahal mo, pabayaan mo siya. Kasi may freedom siya eh. Meron siyang freedom. He or she have a freedom. Hindi mo pwedeng sabihin na, no, wag ka magmakaawa. Hindi naman kayo engaged or married. Diba? Hindi naman kayo mag-asawa para sabihin mo na magstay siya sa'yo, sa puso mo, habang boy kong forever. Eto lang masasabi ko. Wala kang karapatan na sabihin mo sa kanya yung bagay na sabihin mo na stay with me, forever tayo. Kasi, magrelasyon naman kayo eh. Hindi naman kayo mag-asawa na parang alam mo yung parang ano na ba, parang iba. Basta, pag relationship pa, pag hindi pa legal, illegal pa, palayaan mo.
Palayain mo. May freedom eh, may freedom. May freedom. Yeah. Pe- Pero my point is, pag mahal mo isang tao, Oh. like, yung lubusan mo talaga siya mahal. Oo. Hindi mo maiisip yung araw-araw na hindi siya kasama. Ay. Kaya pag mahal mo yung tao, ipaglalaban mo kahit Tama. anong sitwasyon. Tama. Pero ito lang yung masasabi ko. Ipaglalaban Sa mo. limitations. Ano yung pag ilalaban mo? Ano yung ilalaban mo? Eh, ayaw niya na nga sa'yo. Wala na kayo. So, wala na talaga. Oo, yun. Wala ka nang magagawa dahil greater, ano siya eh, tawag dito, meron na siyang mahal. Wala ang laban doon, ikaw, wala na. Tapos meron na yung jowa mo, meron na siyang minamahal na iba na much better pa daw at much useful pa. O ikaw na lang, useless. O anong laban mo doon? Greatest love niya? Wala. Hindi, greatest love ako nun eh. 'Di ba? Wala kang laban sa mahal niya, sa bago niya. Kasi mahal niya 'yun eh. 'Di ba? Mahal niya 'yun. So wala na. And mostly naman, Real. wala na tayong karapatan na ayusin pa yung relasyon. No at akin, kami ng ex-girlfriend ko, LDR, wala na akong karapatan na ayusin pa yung relasyon namin dahil may freedom siya eh. Meron siyang rights to do. Kung anong gusto niya, gawin niya dahil di ko naman siya married, hindi naman kami married, hindi naman kami mag-asawa para sabihin ko na wag mong sundin yung magulang mo dahil may kasama mo yan. Nope. Never. Tama. Diba? Hindi, pero like, Oh, pag iba yung reason. di pa yung reason. May good reason. Alam mo. Basta. May... Iyak ka na? Ayoko na. Iyak ka na. Ay, di okay lang. Ilabas mo lang yan. Wala na. Umiyak lang kanina umaga eh. Pagod na nga yung mga kaibigan ko sa akin. Ganyan talaga yan. Ganyan ang buhay natin. Naniniwala ka ba sa Diyos? Religious ka ba? Oo. Okay, very good. Siyempre. Roman Catholic? Yes. Oh, very good. Eto, kaya ganito tayo dahil binibigyan tayo ni God ng sign or binibigyan tayo ni God ng test para sabihin ni God na karapat dapat ka ba maging child of God or karapat dapat ka ba maging stronger. Kasi hindi yung mga sinasabi ng tao na yung mga problema natin gawa ni Satanas yan. Nope. Challenge yan. Challenge ng buhay yan. Diba nga kapag gusto mo magkaroon ng dream job, diba? Dapat hard work. Dapat paghirapan mo. Dapat maging hardworking student or anything para makuha mo yung dream job mo, diba? Hindi yung dadaan ka na lang, nawala lang, tapos bubuksan mo yung future door mo. Hindi ganon. Kung gusto mo pumasok sa future door mo, dapat meron kang kakalabanin. Parang gera. Problema, pagsubok, kahirapan, hard work, pagdadaanan natin yan. Dahil gawa yan ni God. Para malaman ni God na karapat dapat ba tayo na mapunta dun sa tamang tao or sa future natin. Kasi kung mag-chill lang tayo, wala tayong magagawa. Kasi chill lang eh. Dapat meron tayong challenge. Iyan ay nagbibigay ng lesson sa utak natin. So, in case of nagkaroon tayo ng problema, alam na natin yung solusyon. Like in math, pag may problem, maghanap tayo ng solusyon. Di ba ang hirap maghanap ng solusyon? We need to hard work to find a solution. Parang buhay natin. Kung gusto mo makuha yung trabaho mo, for example, gusto mo maging doktor, hindi yung agad-agad magiging doktor ka. Pagkatapos mo mag-aral, basta mahirap. Madami kang pagdadaanan, madami kang pagsubok na challenges that God gave you para sabihin sa'yo ni God, o sige, anak, bibigyan kita ng challenge. Labanan mo, you need to win, you need to victory because God gave you a challenge para sabihin sa'yo ni God, congratulations. Karapat dapat ka maging doktor, karapat dapat ka maging lawyer, karapat dapat ka maging presidente dahil dumaan ka sa pagsubok na sobrang hirap that God gave you para maging dream job. Like for example, teacher, lawyer, engineering, technology or anything, businessman.
Kasi sa lahat ng gusto natin, dadaan pa tayo sa hard work. Hindi tayo yung lalakad tayo, yun lang, wala na, tapos na. In just 1 minute, mayaman na tayo. Hindi ganon. God will give us a challenge. At yung tinatawag na hardworking, pagsubok, at problema. Dadaan yan sa buhay natin. Kung hindi tayo mag-take ng action, wala. Talo tayo. Pero kung alam natin, kung mag-take tayo ng action, kung kikilos agad tayo, then kaya natin labanan yung problema na binigay sa atin ni God. Kasi, hindi naman madali eh. Kung gusto mo magkaroon ng isang... like I said, nung earlier, nung last natin pag-uusap, sabi ko sa'yo, pag pumasok ka sa isang relasyon, hindi forever, happiness, no? Hindi forever happiness. May mangyayari rin na masama or negative that causes breakups. Alam mo ko bakit nagkakaroon tayo ng problema? Dahil tinetesting tayo ni God kung karapat-dapat ba talaga tayo. 'Di ba? Yeah, that's real. Kung karapat-dapat pa tayo. 'Di ba? Oo, kaya pag